Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Legal Minds at also we're saying hi and magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin na nakatira sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po sa panonood at pagko-comment sa Facebook. Thank you very much. Kahit sa replay, nanonood pa rin kayo. Maraming salamat. Hindi sila nawawala? Ang pagkakaiba kasi, yung iba nakakapanood sa ibang oras, yung iba nakakapanood sa ibang oras na sila'y gising. Correct. Iba kasi yung time preference nila doon. Yes, yung time zone. Yung time zone, iba. Iba talaga. So, pero hindi pwedeng gising kayo 24 oras. Nagbabato na kayo, no? Lagot na kayo kay General Bato. Correct. Pero yung iba kahit pagkatapos na, lalo na yung mga OFW natin, mga laging nanonood sa atin at madalas na nagko-comment sa atin, talagang after nilang mag-work or before sila mag-work, nanonood muna sila sa atin. Saka bakit ganun lahat ng tanong ninyo? Puro hiwalayan. Oo nga. Pwede medyo iba naman muna. Marami namang mga legal issues Pangarap ko sana sumagot dun sa mga tanong, kaso ayoko baka maging Baka iba yung mangyari. Baka sabihin, ikaw nagsalita ka na naman Sabihin, baka lahat, bakit siya sinagot mo, kami hindi. Parang gano'n, diba? Baga may mainggit. Oo nga. Iba. Sabihin ko sana, yung pag-iwalay, pag nag-away kayong mag-asawa, dapat tatandaan ninyo, pag-iwalay, hindi solusyon. Doon lang kayo sa problema. At saka pag nag-away kayo, walang balikan. Ba't hindi walang balikan? May balikan kasi ng kasalanan Walang batuhan dapat. Lalo na sa mga babae. Ito, mag-a-agree yung mga lalaki siguro sa akin. Yung kapag nag-away kayo, yun lang issue na yun. Wag mo nang babalikan yung mga nakaraan. Walang balikan. Wala nang past. Past is past na nga daw Kaya nagkakagulo Kaya nagkakagulo usapan. Ewan ko ba, bakit nga ba nababalik yun? Tuloy yun. Papakilala muna kami. Magandang araw po, Pilipinas. Kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antinor-Jun. Ako po si Bien Dacles. At dito po ang Legal Minds. At syempre, ang isang taong may legal mind. Oo, syempre. Pagdating sa Legal Minds, ay walang iba kundi si Attorney Mark Tolentino. Hi, hello. Your song. Ito talaga kanta ko. Is this a love song or ano? Love song? Parang ganun. Para sinasabi niya na siya ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Oo, kasi sobrang kabulin niya. Parang narcissistic yan. Medyo parang ganun. Medyo nga. A psychological problem ko gano'n. Problem agad. Nagpapakyut lang yan. Oo. Nagpapakyut lang. Okay, anong pag-uusapan natin ngayon na... Bien? Oo, ito medyo tumaliwas naman tayo ng konti. Sa hiwalayan. Oo, doon sa mga usapang hiwalayan. Pero sabi ni attorney, di ba, nung doon sa mga past episodes natin, kadalasan talaga, ang mga problema, when it comes to OFWs, yung hiwalayan. Oo. Communication. Karaniwan na. And this time, ito nga, medyo mag-iiba tayo ng konti. Pero ito karaniwan ding problema to, lalo na ng mga Pilipino. Tama. Yung, at saka meron kasing lugar dito sa Pilipinas talaga na gumagawa nito. Recto ba yan? Oh. kilala ba? Recto University. Yan. At yun nga yung ang ating pag-uusapan nga ay may kinalaman dyan dahil ito ang kanyang katanungan. Ang ating hashtag HQOTD. Marami pong mga establishmento, partikular, ang dokumentong pinipeke o dinudoktor upang gamitin sa pansariling interes. Falsification of document po ba ang tawag dito? Ano-ano po ang mga maaaring factors para masabing ang isang dokumento ay pineke o dinoktor? Ano-ano po ba ang mga maaaring kaharapin ng sino mang mapapatunayang utak ng pamimeke ng mga dokumento kabilang na ang mismong negosyong ginagamit para dito? Ano-ano po ba ang pananagutan ng taong gumagamit ng peking documents. So before that, we have to know ano yung mga classes of documents. So iba-iba yung klase, then yung penalty, pag yung dinoktor mo, yung klaseng document, mas mataas yung penalty. So you have to know ano yung klase ng documents. Una, yung tinatawag na private documents. Okay. Ano yung private documents? Yung document ng 2 or more person. Yung, for example, utang. Nagpirmahan kayo, ito yung utang mo, utang ko. Yun. Private documents. Okay. If it is notarized, maging public document na yan. Okay. Yun yan, ha? Okay. So, private document, kung naging na-notarize, maging public document. So, what is the effect of the notary? Yung nag-notaryo, ano bang epekto pag yung document is notarized? Ang epekto nun, there is a presumption na ano nakalagay doon, valid. Totoo ang nakalagay doon. Okay. Kasi, di ba, pag
yung notary public na sabi, subscribe and sworn to before me. Parang sinasabi niya na yung dalawang tao nagpermahan sa harap niya. So parang nag-witness, gano'n. Oo, siya yung nag-witness. Parang nag-witness lang. Pero in practice, wala namang ganun eh. Di ba? Oo. Di ba? Subscribe and sworn to before me. It means subscribe, sworn to before me, na sinasabing totoo yung nakalagay doon. Oo. Yun ang nakalagay. Oo. So there's a presumption of validity. Pag magdemandahan na, Pwede siya. if it is notarized, hindi na kailangan i-present sa evidence na totoo yung nakalagay because there's a presumption na totoo yun. Okay. Unlike pag private document, you have to prove its authenticity and validity. Pag hindi notarized. Pag hindi notarized. Okay. Yun ang epekto ng private and public document. May tinatawag ng official document. Yung official documents, yung document na required ng batas. Ano yun? Passport. Official document yun. Birth certificate. Birth certificate. Okay. Yung driver's license. Those Driver's license. are official documents. Documents. May tinatawag ding commercial documents. Yung commercial documents, yun ang mga resibo, Okay, yung sa mga corporate documents, yun ang commercial documents. Yung official document, maputol lang kita ng konti dahil nalaglag ang aking mikropono. Wala. Yung official documents, sino pagmamayari ba yon ng gobyerno na record mo sa kanila? Actually, yung official document, pwede yan, will determine your status. Official document, Okay, for example, marriage, those are official documents. Marriage contract. Oo. So it means, it will determine your status kung single ka ba or hindi na. kasal Married ka ka na, na. married ka na. Oo. Or you are a legitimate child or an illegitimate child, doon malalaman yan sa official document. And it is owned by the government. It is owned by the government. That makes it official. Yes. Okay. And hindi lang own ng government, that is the best evidence that may marriage na nangyari. Yes. Best evidence that you are a legitimate child, you are an illegitimate child. Okay. But yung marriage contract na yan, kung walang marriage contract, it doesn't mean na walang kasal. It is only an evidence. Okay. Kasi may iba kasi nakasal kahit walang ganun. Okay. So, ang tanong dito, falsification. Dalawang klase ang falsification. May falsification under Article 171 and Article 172 ng Revised Penal Code. Iba yon. Kasi under 171 ng Revised Penal Code, ang guilty dito, yung mga public officials. For example, dinoktor nila yung document. Di ba, may bayaran. Aside sa mga bribery, mga kurakot na ginagawa nila, yung passport mo, kahit mali yung nilagay niya, abuse of authority. For example, yung kasal. Di ba 17 pa, ginawang 18 yung kasal. Kahit hindi pa 18. Abuse of authority, falsification of public falsification document. yun. Yun yan. Okay. Another, yung tinatawag na Article 172, hindi kailangan ng kahit mga government officials pero walang abuse of authority or private individual. Yun, doon yung nangyari sa recto. Yung mga ganyan. Yun ang tinatawag na falsification of a private documents. Kailan ang person maging liable ng falsification of a private document? Kailangan may damage or intent to cause damage. Ano yung damage or intent to cause damage? For example, nagpagawa ka ng diploma sa recto, ginawa mong summa cum laude. Talaga naman, Ginawa? Nahiya pa eh. Oo, Hindi pa Summa cum laude. Juan de la Cruz, summa cum laude. Tapos, pina-frame niya, nilagay sa bahay nila. Nilagay sa bahay. So, there's no intent to cause damage. So, hindi ka maging liable. Kasi sa bahay lang naman. Parang decoration lang yun eh. Oo. Pero pag yung diploma, sinalmit mo sa kung saan ka mag-work, intent to cause damage yun. Kasi it will dun cause sa damage. company. Nagsinungaling ka. Di ba? Kasi, ang sabi ng batas, damage or intent to cause damage. For example, sinabi mo sa employer mo, nag-apply ka, I am a CPA. Hindi ka pala CPA, yung diploma mo is sa fake. Intent to cause damage. Yun yan. So, kailangan talagang may damage or intent to cause damage. Pero kung nilagay mo lang sa Facebook, summa cum laude ka, ito, dami na nag-congratulate sa'yo, but there's no intent to cause damage. Decoration lang. Nag-decorate na. Parang pinakilala mo na sarili mo na I am summa cum laude, hindi naman totoo. Ganon. So, walang problema yan. You cannot be liable of falsification of a private document. Napakahirap naman. Pakilala mo yung summa cum laude, tapos nag-comment talaga yung totoong summa cum laude. Correct, ako yan Bakit ka na maagaw ng titulo? Mga ganyan. Masama pa, yung nag-comment na yun pa nagmukha sinungaling. Oo.
Nek-nek mo, ako kaya naninira. to. That's why ang tanong dito is, for example, yung isang diploma or isang transcript, pina-frame mo, nilagay mo sa bahay mo, doon pa sa sala. O, di ba? Para Sa pag ano, may sa mga guest, Pangasinan, sa amin, attorney, nilalagay namin yung sarap ng bahay Oo, namin. yun. Eh. Oo, Doon sa may- kino-congratulate, sa di ba? Sa Hindi, gate namin. ano yun? Sa gate, di ba? Sa gate, sa Oo, labas. yung ano yun, Bien, lata siya talaga. So, Okay. nilalaminate yun. Lata talaga na nakalagay. Kahit umulan, umaraw, yun pa rin Nandun yun. pa rin siya. Oo. Sa Uso yun sa amin. sa pagpasok Lalo mo na sa Pusurubi. Oo, sa amin kasi mga sa pagpasok mo sa bahay ninyo, may mga diploma or anong tawag doon, yes, no? yes. Pero fake pala yun. Galing recto pala yun. Are you liable for falsification? Hindi. Hindi mo naman Basta nasa ginamit, bahay lang. There's Display. no damage. There's no intent to cause damage. It's just only for decoration. Di ba? Pero pag nakakita yung totoo, Oh, yes. Yung ibig sabihin, parang kinuha yung ano sa kanya. kumbaga, yung honor. yung kaibigan ng kaibigan ko, ang totoong summa cum laude, tapos dumating sa bahay ninyo, ay, sandali! Ako yan dapat hindi anong, ka... Anong taon yan? Oo. 1999. Ay, ako ang summa cum laude. Hindi naman yung anak ninyo. Sabi niya ganun. Oo. Ay, sabi kasi ng anak ko, binigyan ko pa nga ng kotse yan. Binigyan ko pa nga ng kotse yan kasi summa cum laude yan. Tapos hindi Hindi, pala. ako yan. Ano naman, uwi siya sa bahay niya, kinuha niya, yan, dokumento, yan. Ako ang summa cum laude, sinungaling yung anak niya. Pwede ba magreklamo? No, just no liability. Kasi Wala. sabi ng batas, kailangan may damage or intent to cause damage. Hanggat hindi mo siya ginagamit insulto siya sa iba. doon. Anong insult? Insult on your part, but ang tanong dyan, may intent ba to cause damage? Wala naman eh. Kasi nilagay lang sa bahay mo. It's only a private property. So yung purpose mo, kung bakit mo siya nilagay doon, yun ang iko-question, Oh, yes, yung purpose mo. Nilagay mo ba doon para makasakit ka, para maka-insulto ka? Hindi yun, nilagay ko lang dyan. Kasi Decoration. Gusto bahay ko lang. namin yan eh. Decoration. Gusto ko lang. It's my May property. iba nga, bumibili ng mga medals. Yes, oo. Tapos Medal, sinasabit-sabit sa bahay. Best in mathematics, best in science, ano pa yan. Pero galing pala sa iba-ibang tindahan lang yun. Galing sa malls lang pala yun. Ay sa amin, nung ako'y high school, third year, kasi sa probinsya kasi paramihan ng medal. Na medal, oo. Uso naman yan eh. Second honor ka. Nung ako'y second honor ng third year, madami pa yung medal ko doon sa first honor. Alam mo kung bakit, attorney? Kasi Bakit? uso sa probinsya yung donation. Yes, maghanap ka ng donor mo, no? Ay, ko na bumili ng medal ko, sir. Ganon. Nag-donate yung mayor namin. Oh, yes. Yung pare ng tatay ko yun. Eh, councilor noon, 7. Oo. Di, Para-paraan. meron na akong 8 medalya. Yun, oo. Di ba? Hindi pa ako tapos. May barangay captain pa. Oo. Ilan na? Siyam na. Iba talaga pag marami kang connection, di ba? Hindi pa ako tapos. May tanod pa. Oo. O, yaman naman nila. Oo naman. Talagang gumagasa sila para Ang sa'yo. medalya ko na 12 Yung Bongga. first honor namin, tatatlo. Sabi niya sa akin, ang dami naman sa'yo. Pasensya ka, wala kang friends. Mas Oo, mukha yun ka yan. pang ano, ha? Honor doon, ha? Mas maraming nagkukuha ng litrato ko noon. Correct. Picture. Eh, paano yun? Walang costo ano yun. Wala Wala yan. din talaga. Kasi in this case, for example, falsification of a private document and falsification of a public document. For example, you are government official. Kasi binayaran ka, aside sa corruption, pinalitan mo yung passport o yung yung marriage lang. Instead na birthday mo 1981, ginawang 1980 para maging 18 ka on that day. There's an abuse of authority. So aside sa bribery, corruption, you can be liable of falsification of a public document. Ang kulong mo doon 6 to 12 years. Sa falsification of a public document. But kailangan i-prove natin that there is an abuse of authority. Kasi power naman niya, under sa duty niya or function niya na mag-submit ng mga maglagay sa mga facts about sa marriage, about sa passport, gano'n. So you can be liable of falsification of a public document. Kahit na hindi ikaw ang gumawa nun, attorney. Kumbaga, nakiusap ka na Na gawin yun ipagawa. para ako'y ikasal ng 18. Nakiusap ka eh. Pumayag yung pumayag yung Yung tagagawa talaga. yung clerk, Oh, sabihin yan. natin sa City Hall. Ang clerk maging liable of falsification of a public Siya na lang document. kulong. Assets siya, parang ganon. yung mga Siya na lang ikulong. mga anong tawag doon, yung mga fixer, hindi siya falsification of public document. Falsification siya under 172, mas lower ang penalty. Mga ilan yan? Mga ilan yan? 4 to 10 years. Kasi yung isa 6 to 12 years. Oh, ganun yan. So, baba ng 2 taon. Magkaklase pa rin. Oo, mas Oo, maaga yun na yan. siya gagraduate. Kasi ang requirement kasi ng falsification of a public document, kailangan may abuse of authority. In this case, wala namang abuse eh. Nakiusap lang. Nakiusap lang para makasal. Oh, yun yan. So, para makasal. so ang maging liable noon
yung gumawa, kasi inabuso niya yung authority niya. Yung nakiusap, liable din under falsification, under 172, yung lower ang penalty. But still Yung falsification. gumawa, pero ang ang mabigat dito, yung nagpagawa. Yung Yung gumawa ang mas Yung gumawa. mabigat. Kasi inabuso niya yung authority Yung niya. authority niya. Oo, yun yan. Kasi requirement niya, abuse of authority. Oo. Yung isa naman, to be liable for falsification, kailangan may damage or intent to cause damage. Yung for example, di ba, mostly yan ginagawa sa recto, yung Yes, transcript dami of dyan. record. Kahit high school graduate, magaling lang magsalita, magaling yung forma, Ginawang graduate siya ng college. graduate siya ng college Oo. or worst pa, ginawang cum laude, summa cum laude. Oh, in that case, kasi magaling lang magsalita. But in fact, high school graduate lang. Oh, di ba? So in that case, ang purpose niya para mag-apply ng work. So, she can be liable of falsification of a private document. Kasi may intent siya to cause damage kasi pinakilala niya sarili niya because of that misrepresentation, tinanggap siya sa company. So, there's intent to cause damage. Niloko niya yung kumpanya. Niloko niya yung kumpanya. Pero kung yung kumpanya, nalaman niya na medyo ayaw na niyang mag-spend ng kanyang quality time Oo. hindi siya Okay na, tinanggap na lang niya. hindi tinanggal na lang niya sa trabaho at hindi nag-complain. Pag hindi nagreklamo at hindi nag-complain, walang kaso. Actually, ang tinatawag na falsification of public document, these are public crimes. Okay. So, when we say public crimes, anybody can file a case. Tama. Anybody can file a case. So, paano mag-file ng kaso? So, in criminal case, kung mag-file ka ng kaso, kailangan dadaan lahat sa city prosecutor or provincial prosecutor. If you are the private complainant, you are the victim, you are just the witness. Witness ka lang. Okay. Kailangan ang complainant is the government. That's why People of the Philippines versus Juan de la Cruz. So the city prosecutor, the provincial prosecutor, sila ang mag-file ng kaso sa court. Pag mag-file ng kaso sa court, doon pa lang ang tinatawag na may warrant of arrest, mga ganoon. But kailangan, it should be the city or provincial prosecutor ang mag-file ng kaso, hindi yung biktima. Ang biktima is just a witness. That's why, for example, in this case, this example, yung employer pwedeng mag-execute ng affidavit na niloko siya ng tao na yan, but yung affidavit ng yung employer mismo is just a witness. Hindi siya yung complainant. Okay. The complainant will be the Republic of the Philippines represented by the prosecutor or the Department of Justice. I So see. parang letting the government know na may nangyaring ganito. Oh, gano'n. So you're just a Tapos ang witness. magpupurso ng kaso, hindi yung complainant, kundi ang complainant bali talaga dito, yung gobyerno. Oh, yes. Kasi nga, yung public document ay pag-aari ng government. In fact, lahat ng criminal cases except private crimes. Okay. Kahit, for example, rape. Yung rape, yung biktima is just a witness. The complainant, yung government. Basta lahat ng criminal cases except private crimes. Okay. Yung mga adultery, yung mga concubinage, yung mga kabit-kabit system. Yun yan. So, yun ang tinatawag na private crimes. Private crimes. But other than that, those are public crimes. Attorney, kanina nabanggit niyo po yung tungkol dun sa ang may pinakamataas na liability dito yung gumagawa. Yung gumagawa. Like, sabihin natin yung clerk ng isang government office. Yes, yes. Paano kung kunwari si parent pinagawan niya ng falsified document or sabihin nating birth certificate yung anak niya para makapasok sa eskwelahan. Kasi kailangan ng birth certificate na yung edad niya kumbaga binago. Tapos, hanggang sa makagraduate siya ng college, yun yung ginagamit niya. Ibig sabihin, yung bata, walang idea na ganun yung kanyang birth certificate na binago pala or anything. Ano yun? Magiging liable ba yung bata? Kasi ano siya parang sabihin nating siya yung gumamit ng document. Well, in fact, ang nagpagawa nung document is yung parents niya. Yung gumagawa ng krimen, yung ang liable. So, yung parents, hindi Hindi bata. yung in crime kasi, hindi yung benefited ang liable. Kung hindi, yung gumagawa ng krimen. O yung gumawa. gumawa ng krimen. Gumawa So, ng yung krimen. yung parents. Yung parents ang liable. In fact, for example, you apply for any school, di ba? May application form. Then Yes. sa last part, you hereby certify na lahat na nakalagay dito, totoo. Kung alam mong mali yan, you have the obligation to inform the school. Di ba may ganon? Yes. So kung alam ng bata na ganon, hindi niya sinabi, Liable. pwede siya maging liable, but maybe not criminally. Pwede siyang matanggal sa school. Pwede hindi ma-credit yung lahat ng mga subjects niya. I think ginagawa ito ng isang lawyer. I think may bagong kaso.
Yung lawyer, ginamit niya yung diploma ng kanyang kapatid. Patay yung bata. O tapos, Talaga? hindi siya tapos ng College of Law. Nag-bar lang siya, bumasa. No, tinan mo Pero nga. actually, Ayos yung ginamit niyang diploma, hindi sa kanya yon. Diploma ng kaniyang kapatid. Talino. Paano yung pangalan na bago niya? Siguro breastfed yan. So, na-disbar siya. Na-disbar. Na-disbar. Kasi yung diploma na yon ginamit na ng kapatid niya, tapos ginamit niya. Ang worst, yung hindi totoo, yun pa ang naging lawyer. Ito, attorney, para dun sa mga, lalo na dun sa mga walang idea pagdating sa pagpapanotarize ng kanilang mga documents. Kasi mapapansin natin, lalo na dito sa Pilipinas, parang kahit sa kanto may nag-notarize. If Sino you- ba yung dapat na talagang mag-notarize Okay. ng isang document? Sa recto. Okay. Pinakamadali? Parang mas totoo pa kayo sa recto. Oo nga eh. Sa ibang bansa, for example, sa Singapore, very prestigious yung notary public. Dito sa may atin, office lang talaga. May office lang. Dito sa atin, kahit sino. Oo nga eh. But kahit under sa the law, kanto lang eh. and under the law, hindi, by the way, hindi lahat ng lawyer pwedeng mag-notarize. Ah, ganun? Hindi lahat. Then hindi rin lahat ng notary public lawyers. Ah, ganun? Learn natin ha. Hindi lahat ng lawyers Kaya pala. pwedeng mag-notarize. And hindi lahat ng notary public lawyers. Kasi for example, sa ilabang lawyers sa Metro Manila, I think 10,000 or 10 to 10,000. 5 to 10,000 ang lawyers. But sino ba yung notary public? Maybe 1,000 lang o 2,000. Kasi, for example, if you become a lawyer, mag-apply ka pa to get a commission as a notary public. Hindi ka automatic na lawyer ka, notary public ka na. Mag-apply ka muna sa any RTC, Regional Trial Court. Okay? Hindi, may exam din ba yun, attorney? Hindi, mag-apply ka lang. Apply lang. Apply lang. Apply ka lang, tapos may Apply babayaran lang, ka siguro. pagkatapos Tapos ID minsan, na, ganun. pinagtripan ka ng mga judge, doon sa court, may mga oral exam. Okay. Pero trip lang yan ng mga judge. Ah. Bago nila, kasi ang judge kasi ang pipirma. So bago pirmahan, may lawyer ba ito? Teka. Tanungin natin. Tanungin natin. Wala na tayo masyadong oras, pero ihahabol ko lang to. Ano bang sagutin ng mga nagpa-falsify ng resibo? Yung, Oo nga, naku, Yung dami resibo, niyan. attorney, resibo. Oh, Kahit yan. yung business permit na lang, di ba? resibo, Oo. resibo. Ano yan? falsification din yan. Falsification. May kulong din. May kulong din yan. Kahit 200 lang. Kahit ano. That's 600 pa rin. Ay, 6 years pa rin. Parang 4 to 10 years. 4 Kahit to 10 300. years. Oh, yes, yes. 500. 100 Kahit na lang. magkano. 100. Kasi there's an intent to cause damage to the government. Oo. Oh, di ba? Kasi yung Intent to cause iba, damage. makapagpagawa lang ng resibo sa recto, gagamitin kahit pare-pareho ng number. Oo. Minsan kasi wala. Yung Minsan control kasi number. attorney hindi na talaga binibigyan ng oras. Yes. Babayaran. Masyado maliit. We only discuss here kung if there's criminal liability. Yes. Yung enforcement ng batas, ibang usapan naman yan. That's the work of the Department of Justice. Ayan. Okay, wala tayong masyadong oras. Saan natin pwedeng hanapin si attorney? Attorney. By the way, kung may mga problema kayo sa batas, you can call within Metro Manila. You can call me sa 209-6203. Or mobile number natin, please call or text. Regular call or Viber sa 0917-329-5353. Pwede din po kayo mag-like at mag-message sa Facebook page po natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law. Yan. Ayan. Nag-entertain ka ba ng questions sa Facebook? No, I just give my schedules. Kasi sa dami May sa appointment na, attorney. before kaya. Ba't Oo. kaya hindi na kaya? Kaya Kasi hindi na kaya. Sobrang dami na. Sobra na. I receive mga 3 to 500 Wow. messages a day. Lloyd na dyan, Lloyd. Okay, maraming salamat, attorney. Kami po yung mga Thank you, nakasama. Ako po attorney. si Dennis Antinor Jr. At ako po si Bian Dacles. Hanggang sa susunod, babalik ang inyong Legal Minds! Bye!